hindi na natakot. Walang sino man ang maaaring sa Diyos ay lumaban at nagtagumpay. Si Satanas at ang 1/3 ng mga angels na nagrebelde sa Diyos ay pinaalis ng Diyos sa kanyang kaharian. At sila ay naging mga demons. Pumangit sila sapagkat naging palalo sila, naging mayayabang sila. At sabi nito, mga mapagmalaki, ang mga tao ay mga mapagmalaki ngayon sa panahon natin ngayon. Mapagmalaki na kapag kala mo pag nakaangat na sa buhay, kapag meron ng kotse, meron ng bahay, may magandang trabaho, o galing sa abroad, akala mo hindi na siya mamamatay. Akala mo hawak niya ang buhay niya. Mga kapatid, ang buhay natin ay nasa Panginoon. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Ano mang oras na sinabi ng Diyos, it's time for you. Wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Kahit nga ngayon, naglalakad ka lang, kahit ngayon, nakasakay ka sa tricycle, o ano mo sasakyan, o nag-TV ka, kung lolobin ng Diyos na kunin ang buhay na yan, wala kang magagawa. Tapos kakalabanin mo ang Diyos, isa kang hangal. Ang sinasabi sa Biblia, isa kang hangal. At maraming mga taong hangal ngayon sapagkat kinakalaban ng Diyos. Kinakalaban ng Diyos at minamak ang Diyos. Sabi nito, masuwayin sa mga magulang. Ang mga tao ngayon, masuwayin sa mga magulang. Ang mga anak, masuwayin sa mga magulang. Kapag ikaw ay anak na masuwayin sa magulang, kapatid, narinig mo ang salita nito ng Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, at humingi ka ng tawad sa iyong mga magulang. Mga magulang, huwag din po natin kukusintihin ang ating mga anak. Kapag sila ay nagkakamali, sabihan mo sila ng kanilang kamalian at ituwid mo sila. Kung kinakailangan paluin sa puwet, paluin mo. Walang namamatay sa palo sa puwet. Kailangan disiplinahin natin ang ating mga anak sa tamang disiplina at aral ng Panginoon. Sapagkat sa panahon natin ngayon, kayo din po, yung mga magulang, huwag niyong yung mga anak sa mga murang edad, binibilan na natin ng mga cellphone. Huwag niyo po sanayin ang inyong mga anak sa murang edad ay cellphone ang hawak. Sapagkat anuman nakikita nila sa mga cellphone ay kinalang ginagaya. At kadalasan, mga nakikita nila sa cellphone ay mga bad influence at demonic inspired. Kaya po mga nanay, bigyan nyo ng oras sa inyong mga anak. Kapag hindi nyo sila tinuturuan, iba magtuturo dyan. Kapag ang mga anak natin, sabi sa Biblia, habang bata pa sila, ay ilapit natin sila sa Panginoon, sapagkat kundi ang Panginoon ang ilalapit mo dyan. Si Satanas ang lalapit dyan. At yung mga bad influence sa sanlibutan nito, ang pagsisisihan nyo pagdating ng araw. Wala pa dyan? At ang mga magulang dapat pinag-pray-pray ang kanilang mga anak. Mga magulang, pinag-pray din pa inyong mga anak. At dapat ang mga magulang, kung ano yung magagandang bagay lang pakita natin sa ating mga anak. Huwag tayo magpapakita na tayo mag-asawa nag-aaway sa harap ng ating mga anak. At minsan nagmumurahan at halos magpatayan na. Mga kapatid, lalo na yung mga bata na mga musmos na inject sa kanilang isipan yung nakikita nila sa matatanda. At mahirap na yung baguhin kapag sila ay nagsitanda na at nagsitanda na. Kaya mga kapatid, sa ating mga tahanan, kailangan si Kristo ang nag-ahari sa bawat bahay. Si
Kristo dapat ang maghari. Sapagkat sa mga bahay natin ngayon, kapag hindi si Kristo ang naghahari, itong mga binabasa ko maghahari sa inyong mga tahanan. At sabi rito, mga